Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Magnolia ang kanilang ikalawang dikit na panalo laban sa Phoenix 107-92 sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa pagkatabla sa halftime 51-all, nagkaroon ng konting adjustment ang Hotshots para kunin ang tiyempo ng laro at nakapagrehistro pa ng 22 puntos na abante. Nagpasabog ang import ng Hotshots na si Tyler Bay ng double-double sa nagawa nitong 32 puntos at 16 na rebounds. Maganda din ang ipinakitang laro ni Gio Halalon sa nalikom nitong 20 puntos, 8 boards at 3 assists. Nanguna naman para sa Phoenix si Jonathan Williams sa nagawa nitong 26 na puntos, subalit hindi ito sapat para kunin ng Fuel Masters ang kanilang unang talo pagkatapos ng dalawang laban. Sa isa pang laban, hindi mapigilan si Alvin Tolentino ng Northport para ibigay sa Northport ang 113-103 panalo laban sa Rain or Shine. Sa pinakamagandang laro ng kanyang career, nakascore ang 6'5" power forward ng Batang Pier ng 35 puntos, 9 na rebounds at 4 na steals. Halimaw din ang performance ng kanilang import na si Venkatesha Joyce sa nakuha nitong 30 puntos at 21 rebounds para sa ikalawang sunod na panalo sa torneo. Nasayang naman ang nagawang 32 puntos ni Elasto Painters import Dawan Summers at ang 15 puntos ni Leo Santillan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napaganda ng Ateneo de Manila University ang kanilang tsansa para sa Final Four pagkatapos ang pahirapang 62-58 panalo laban sa Adamson Soaring Falcons na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Dahil sa panalo ng Blue Eagles, napaganda ng defending champions ang kanilang record sa 6-6 sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Nasa ika-4 na pwesto sa team standings ang Ateneo habang bumagsak sa 5th place ang Adamson na may 5-7 win-loss card. Nanguna para sa Ateneo si Sean Kitevis sa nagawa nitong 12 puntos at 8 rebounds habang nag-ambag sina Joseph Abasa at Kai Balungay ng tig 10 puntos. Bukod kay Matthew Montibon na nakascore ng 13 puntos para sa Adamson, wala nang ibang players sa Falcons ang nakagawa ng double digits. Susunod na mga kalaban ng Ateneo ay ang University of the East sa Miyerkules nang gaganapin sa Mall of Asia Arena habang kakalabanin ng Adamson ang National University. Sa isa pang laban, nakagawa na naman ng impresibong triple-double si leading most valuable player candidate Kevin Kiambao para pangunahan ang De La Salle University kontra sa University of the East 86-76. Nagtapos si Kiambao ng may 17 puntos, 19 na rebounds at 12 assists, kasama pa ang 4 na steals at 2 blocks. Nanguna naman sa scoring department si Mark Nonoy sa nalikom nitong 25 puntos habang nakagawa ng 7 puntos at 11 assists si Evan Nell para sa Green Archers. Dahil sa panalo, napaganda ng Lasal ang kanilang record sa 9-3 para manatiling nasa kontensyon na makuha ang twice-to-beat advantage sa Final Four. Ang University of the Philippines at National University ay magkahati sa top spot ng standings kung saan may kahalintulad silang record na 10-2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Mapua Cardinals ang solong liderato sa NCAA Season 99 Tournament sa isang makapagpigil hiningang laro laban sa San Beda Red Lions na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan.
Naging bayani sa laro si Paulo Hernandez para sa Cardinals kung saan naipasok niya ang isang 3-pointer para kunin ang 71-69 panalo, may 15 segundo na lamang ang nalalabi. Ito na ang ika-12 panalo ng Mapua na may 3 talo. Bukod sa naging player of the game, nanguna para sa Cardinals si Clint Escamis na nakalikom ng 21 puntos, 4 na rebounds, 4 na steals at 3 assists, habang nakascore si Mark Cuenco ng 14 na puntos. Ang team captain na si Warren Bonifacio ay nagdagdag ng 11 puntos at 6 na rebounds. Nanguna naman para sa San Beda si Jacob Cortez na nakagawa ng 24 na puntos at 4 na rebounds, habang nagdagdag sina Yukian Andrada at Jomel Puno ng 15 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.